magtatanong po ako, sagutin niyo po batay sa inyong pagkakaalam. Opo. At Para magtugma. yes, pawang katotohanan lang po tayo dito, no? Kuya John, gaano kayo katagal na magkakilala nung mga magulang ni Bong? Ano po, ano na po ako, 63 na ako. Siguro mga nakilala ko yan, nasa 45 years. 45 years na ang nakalipas. Opo, ang may magkakilala ni Mari Presing. Okay po. Tapos, ano ang sitwasyon ng buhay nila ni Bong noon? At ibig ko sabihin, ano ang sitwasyon pagdating sa aspetong ikinabubuhay? No? Yung bang alwan ng pamumuhay, kalagayan ng pamumuhay, sila ba ay may kaya, mayaman? Ano lang po, tama lang. Tama lang. Tama lang. So, ibig sabihin ay dahil nga siya ay nagtatrabaho sa airport at binanggit mo kanina na malakas o malaki kumita, no? Ay nakapagpundar nung sinasabi niyo po na lupat bahay, 500 square meter, pinatayuan ng bahay, gayon din yung kaharap kamo na more or less nasa 300 square meter at pinatayuan din. Okay. Anong taon, ano ang ikinamatay ng tatay ni Bong at anong taon namatay ang tatay ni Bong? Mga ano po yun, mga line of 80, 90, 1995 namatay yung tatay ni Bong. Ano po ang ikinamatay? Sa sobra na rin tanda at saka na-stress na eh. Sobrang tanda? Ilang taon po ba namatay yung tatay ni Bong? Ilang taon na siya nun? Almost more or less 72 o 75. Okay, 72, 75 years old. Ang ikinamatay dahil sa katandaan. So, ibig sabihin, bago namatay itong tatay ni Bong ay mahina ng katawan, no? Opo. At wala na sa kapasidad na yung bang sabi, pagka kinausap mo ay maaaring mahina na pandinig. Tama po ba ako ron? Hindi po, sir. Ano pa yan? Nangalakal pa. Nangalakal? Opo. Bakit siya nangalakal? May naipundar siyang mga ari-arian. Parang nawala na nga sa parang exercise na po niya eh. Namumulot po siya ng mga bote ng mineral, mga plastic. Pero, existido yung kanilang ari-arian sa panahon na yon. Andyan yung pinagawa nilang bahay. Nandyan. Yung property nila, doon sila nakatira. Opo. Okay. Bakit nagkaganon? Parang, ibig mo bang tukuyin na parang nagkaroon ng problema sa pag-iisip yung tatay? Parang ganun yun. Sobrang nga stress eh. Bakit siya na-stress? Pero ano po kaya, Kuya John, ang dahilan ng pagka-stress ng tatay ni Bong? kasi daw to si Mari Presing, ang gusto, bilhin ng ganyan ng lupa at para mapaanuhan doon niya sa mapakita niya rin sa mga tagapag-asa, sa kapitbahay niya. Pero sabi ko mali. Parang ipagyayabang, gano'n? Ganyan. Okay, so doon na-stress ang tatay ni Bong at banggit nyo nga po kanina dahil na rin sa katandaan sa edad 72 to 75 years old namatay. Okay. Eto, Kuya Jun, ilan ang anak? Ito lang po. Siya lang. Opo. Si Bong ba ay anak talaga ng nilang mag-asawa ni Nanay Presing at saka ni Tatay Julian? Opo. Anak talaga siya? Yun ang hindi ko po alam. Dahil wala naman po silang kinukwento na kung ano, ampon o anak talaga. Pero talaga, ang ano nila, anak talaga. Ang pagkaalam namin talaga, anak. Kasi wala naman silang kinukwento na ganyan yan, bata na yan. Okay. Kaya ang ano ko, talaga anak nila. Si Bong ba ay nasilayan nyo na nung siya pa ay sanggol o malaki na? Mga ano nga, dumating po rito yan, mga 6 na taon o 5 taon. 6 years old? Oo. Pero bago dumating ang Bong doon sa pamilya nila Tatay Julian, doon sa mag-asawang Julian at saka Presing, ay kilala mo na sila?
Opo, kilala ko na sila. Okay, so sa maliit sabi, may kaugnayan ito o maaaring magkadugtong istorya ni Tatay John at saka yung istorya natin doon kay nanay na manggagamot. Kung naalala niyo po yung mga kabisnes na sa kanya kasi nanggaling, kung hindi ako nagkakamali, Opo. yung impormasyon na ito si Bong ay ampon at anak ng naging babae di umano nung tatay ni Bong at kinuha siya para ituring na anak nilang mag-asawa. Pero lumalabas, si Bong ay anak talaga ng tatay niya. Opo, kasi Diba? wala naman sila nakukwentong ganun eh. Okay. Sa tagal naming nagkukwentuhan at dito pa po sila umiigib nung araw eh. Opo. So, ibig sabihin, sa haba ng panahon na kayo magkakilala, nung si Tatay Julian saka si Nanay Prising, unang pagkakataon na nasilayan mo ang isang Bong ay 6 years old na. More or less ang Opo. edad niya. Opo. Ganun na yung bata. Opo. Okay. So, doon tayo sa 6 years old na si Bong. Ang pagpapakilala sa iyo ng mag-asawa, si Bong ay anak talaga nila. Opo. Okay. Meron ba siyang ibang pinakilala na anak pa nila? Wala po. Wala na. Magandang araw mga kaagapay, mga kabisnes. Ayan, napanood nga po natin na talagang in-interview ni kabisnes si tatay tungkol nga dito sa kwento ng buhay ni Bong. Ayan, di ba? Kasi nga, na parang ngayon napapag-alaman na si Bong pala ay kumbaga kahit papaano ay may ari-arian yung tatay niya na hindi matukoy-tukoy kung nasaan. Kaya medyo ngayon ay inaalam ni kabisnes yung totoong buhay ng mga magulang ni Bong para naman kahit papaano kung may naiwan na kayamanan yung tatay ni Bong sa kanya ay makuha niya kasi po kawawa din naman talaga si Bong, di ba? Kung may ari-arian man na iwan yung tatay niya, yun dapat ay para kay Bong. So, yun po yung inaano dyan na hinahanapan ng paraan ni Kuya Ka-Business na sana kung may ari-arian pa si Bong talaga na legal na sa kanya talaga or sa tatay ni Bong ay mapunta kay Bong, di ba? Sana po malaman na po ang totoo kung may naiwan ba talagang ari-arian yung papa ni Bong sa kanya para naman po magkaroon ng sariling kumbaga bahay si Bong at saka ari-arian din, di ba? Hindi po masamang hanapin at alamin yung mga bagay-bagay kasi siyempre ang ano dito, ang kawawa dito si Bong di ba? Sana kung may kumuha man ng mga nabanggit na mga ari-arian, kung may ari-arian pa talaga ay mapunta sa kanya or tulungan na lang po siya. Sabi nga ni Ka-Business, hindi naman po makikipag away or sabi nga niya daanin na lang sa mabuting usapan, di ba? Mas okay na yung hindi po tayo nakakalamang sa mga agrabyadong tao, di ba? Kasi kung totoosin, grabe yung pinagdaanan nga ni Bong, kung di pa siya nahanap ni Ka-Business, baka hanggang ngayon ay wala pa rin siya sa sarili at nangangalakal, di ba? So, ayon sa kwento, yung nanay din po pala ni Bong ay parang may mental issue din po. Hindi po natin talaga alam kung ano yung totoong kwento, kung ampon ba si Bong or anak talaga siya ng tatay niya pero yung nanay niya ay hindi niya po nanay. So mas mabuting subaybayan po natin ang mangyayari sa kwento ni Bong at sana mapunta to sa magandang usapan at kung ano yung para kay Bong ay mapunta para kay Bong, di ba? And para parang walang gulo at wala ka ring nalamangan, di ba? Wala naman tayong sinasabi dito na may nanlamang. Yun lang ay kumbaga
inaalam po yung tunay or hinahalungkat yung mga dapat halungkatin, kasi kung mayroon mang kayamanan or ari-arian yung tatay ni Bong na dapat para kay Bong, ay mapunta po sa kanya, di ba? So yun, sana maging maayos po ang kwento na to ni Bong, malaman na kung sino o kung mayroon mang naiwan na para kay Bong, or kung wala naman ay mabuti na rin yun, at least napag-alaman po natin, di ba? So abangan nyo na po ang next natin, upload po natin, kasi talagang parang interesado akong subaybayan to, kasi nga tungkol ito sa mga ari-arian, di ba? Malalaman natin kung ano talaga yung punot dulo ng kwento ni Bong, kung bakit siya napunta sa pangangalakal dati, bakit siya nawala sa sarili, di ba? Nakaka-interest po. So yun lang po sa ngayon. Maraming salamat po. Ayan, ipepray po natin na maging maayos itong ginagawa ni Kuya Ka-Business, na matukoy or malaman ang totoong kwento sa likod ng buhay ni Kuya Bong. Maraming salamat po. God bless po.